Sa ganap ay noong 1:45 ng hapon, noong August 3, 2012, nakatanggap ng emergency call ang 999 hotline sa Hong Kong. Sa linya, isang lalaki ang halatang nagpapanik. Hirap magsalita habang nagmamakaawa ng tulong. Sinasabing nasa panganib ang kanyang asawa. Matapos makumpirma ang address, agad na nagtungo ang pulisya sa isang inuupahang apartment sa Kingston Building sa Causeway. Nang buksan ng mga otoridad ang pinto, sinalubong sila ng nakapapahalang tanawin. Sa sala, isang lalaki ang nakaupo, halos bumagsak sa sahig. Mahina at walang reaksyon, nakatitig ng walang buhay sa harapan. Sa likod niya, bukas ang pinto ng silid tulukan. Sa kama, nakahiga ang babae, walang galaw, nakatagilid sa likod. Ang kanyang leeg ay may malalalim na pasa at namamaga ang kanyang mukha. Mahina ang kanyang vital signs. Agad na ginawa ng mga paramediko ang emergency treatment at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Masigasig na nagtrabaho ang mga medical staff, ngunit makalipas ang 30 minuto, idiniklarang patay ang babae. Matindi ang kanyang mga pinsala at sinabi ng mga doktor na namatay siya dahil hindi nakatanggap ng akarang medikal na tulong. Sa pangunang pagsusuri, natuklasan na siya ay sinakal ng may malakas na puwersa ng matagal na nagdulot ng pagkakasuffocate at pagkawala ng malay. Ang pinal na konklusyon ay nakadepende pa sa kumpletong forensic analysis. Isinagawa ng pulisya ang standard na proseso sa lugar ng pinangyarihan. Ang asawa, si Liang Guangliang, na siyang tumawag sa emergency hotline, ay dinala sa istasyon para sa investigasyon. Siniyasat ng mga investigador ang apartment at kinuha ang mga item na may kaugnayan sa kaso, kabilang ang mga male enhancement products na natagpuan sa basurahan sa hagdan ng gusali. Sa investigasyon, nakipagtulungan si Guangliang at inamin ang kanyang ginawa. Ipinaliwanag niya ang relasyon niya sa biktima, si Zhao Jianling. Magkaibigan sila noong bata pa at unti-unting nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Maraming hadlang ang dumating sa kanilang relasyon, oposisyon ng pamilya, distansya at ilang paghihiwalay, pero sa huli ikinasal din sila. Ngunit hindi naging maayos ang buhay may asawa ayon sa kanilang inaasahan. Ang relasyon nila ay naging tensyonado at puno ng pagtatalo. Lalong lumala ang mga hidwaan sa paglipas ng panahon. Sa huli, napagpasyahan ni Jianling na gusto niya ng diborsyo, ngunit tumanggi si Guangliang na tanggapin ito at nais niyang iligtas ang kanilang pagsasama. Ipinaliwanag niya rin ang nangyari sa araw ng insidente. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat ng normal. Nakahiga siya sa kama, minamasahe si Jianling. Nag-uusap sila, ngunit ang usapan ay napunta sa mas sensitibong paksa. At hindi naglaon, lumabas muli ang pag-uusap tungkol sa diborsyo. Habang nag-uusap, unti-unting tumaas ang tensyon ng sitwasyon. Mabilis na lumala ang kanilang argumento. Nagpalitan sila ng matitinding salita hanggang sa nauwi sa ganap na pagtatalo. Sa galit ay kinuha ni Jianling ang isang fruit knife at itinutok ito kay Guangliang. Sumigaw si Jianling na ayaw na niyang mabuhay kasama siya. Gusto na nito ng diborsyo. Saka sinabi na nais na nitong makasama ang ibang lalaki. Nang marinig niya na may gusto ang asawa niya sa iba, tumindi ang kanyang galit. Habang iniisip niya ito, lalo siyang napuno ng puot. Sa hindi makontrol na sandaling yun, nagpasya siyang turuan ng leksyon ng kanyang asawa. Nang pansamantalang huminahon si Jianling, rumespak siya at sinakal ang leeg nito ng buong pwersa. Si Jianling na mas maliit at mahina ay hindi nakalapan. Nagpumilit siyang makalapan ngunit mabilis na naubos ang kanyang lakas. Ilang minuto lamang huminto siya sa pagkilos at nawalan ng malay. Dito lamang napagtanto ni Guangliang ang tindi ng kanyang ginawa. Ang galit niya ay napalitan ng takot at pagkabigla. Nagpapanik siya at hindi alam ang gagawin. Matapos ang magdalawang isip ng ilang minuto, kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa mga pulis. Hindi niya alam na buhay pa si Jianling sa mga sandaling yun. Mahina na ang puso nito pero patuloy pa rin tumitipok. Kung agad siyang humingi ng tulong imbis na matulala sa pagkabigla, maaaring naabutan pa si Jianling ng mga paramediko sa oras at nailigtas. Ang ilang minutong pag-aalinlangan na yun ang nagbawas sa huling pagkakataon ni Jianling na mabuhay. Sa
Sa unang tingin, tila isang trahedya lamang ng domestic dispute, isang pagtatalo na nauwi sa karahasan, ngunit ipinakita ng investigasyon na mas komplikado ang sitwasyon. Ang bersyon ni Guang Liang ay maliit lamang pala na bahagi ng katotohanan. Hindi siya simpleng desperadong asawa na sinusubukang iligtas ang kanilang pagsasama. Agad natuklasan ng mga detective ang komplikadong ugnayan ng biktima at 3 iba't ibang lalaki na humubog sa kanyang buhay. Upang maunawaan kung paano nauwi sa kamatayan ng kasal, kinailangan ng mga investigador na masilayan ang nakaraan ni Jianling. Ipinanganak si Jiao Jianling noong 1982 sa Yunfu City, Guangdong Province bilang bunsong anak sa 3 magkakapatid na babae. Simple at ordinaryo ang kanyang pagkabata. Sa edad na 11, nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Guang Liang sa kanilang paaralan. Naging malapit silang magkaibigan, madalas maglakad pa uwi at magbahagi ng mga karanasan sa araw-araw. Habang tumatagal, lalong tumibay ang kanilang inosenteng pagkakaibigan at sa murang isipan ni Guang Liang, unti-unti itong naging kanyang unang pagkahumaling sa pag-ibig. Ngunit ang mga payapang araw na yon ay hindi nagtagal. Nang pumasok sila sa middle school, isang pangyayari ang naghiwalay kina Guang Liang at Jianling. Dahil sa paglilipat ng trabaho ng ama ni Guang Liang, lumipat ang kanilang pamilya sa ibang lungsod, kaya kinailangan niyang magpalit ng paaralan at iwan ng Yunfu. Mula noon, bumabalik na lamang siya tuwing bakasyon. Unti-unti humina ang kanilang koneksyon at naglaho ang komunikasyon. Noong 1998 sa edad na 16, matapos makapagtapos ng middle school, hinarap ni Jianling ang isang malaking desisyon. Sa halip na ipagpatuloy ang pag-aaral, pinili niyang magtrabaho upang matulungan ang pamilya. Karaniwan ito noong panahong yon sa mga pamilyang naghihirap. Maraming kabataan mula sa maliliit na bayan ang tumutungo sa mga pangunahing lungsod ng Guangdong tulad ng Shenzhen, Guangzhou at Dongguan, naghahanap ng mas mataas na kita at mas maayos na buhay. Sumunod sa Agos na ito, lumipat si Jianling at ang kanyang ikalawang kapatid na babae sa Shenzhen. Nakahanap si Jianling ng kanyang unang trabaho bilang waitress sa isang karaoke bar. Dito sa kanyang unang mga araw sa trabaho, nakilala niya ang lalaking magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Isang magagawa mula Hong Kong na may apelyidong Zhang. Si Mr. Zhang ay nagtatrabaho bilang steel fabricator, isang trabahong mas mataas ang sahod sa Hong Kong kaysa sa mainland China. Dahil sa malaking agwat ng kita, kaya niyang gumastos ng maluwag sa Shenzhen. Madalas siyang magbigay ng mga malalaking tip, umorder ng mamahaling inumin at ipakita ang lifestyle ng marangyang pamumuhay. Para sa isang 16 anyos na baguhan sa lungsod, nag-iwan ito ng malaking impresyon kay Jianling. Ngunit hindi one-sided ang pagkagusto na yon. Napansin din ni Mr. Zhang si Jianling, isang batang babae na may mahinahong itsura at marunong makihalo-bilo sa mga customers. Ang kombinasyon ng kanyang kabataan at emosyonal na kapanahunan ay nagdulot ng paghanga kay Mr. Zhang. Agad na kumilos sa panunuyo si Mr. Zhang. Ipinakita niya ang kanyang pagiging maaasahan, matatag at may karanasan. Ginawa niyang magaan ang buhay ni Jianling at binigyan ito ng pinansyal na suporta. Isang bagay na nakahihikayat sa isang batang babae na nagsusumikap sa bagong lungsod. Unti-unti umusbong ang damdamin ni Jianling para kay Mr. Zhang. Mabilis ang pag-usad ng kanilang relasyon. Pagkalipas ng 1 taon ng panliligaw, nagsimulang manirahan silang magkasama sa Shenzhen at namuhay na parang mag-asawa. February 2004, sa edad ni Jianling na 22, nagpunta sila sa Hong Kong upang opisyal na irehistro ang kanilang kasal. Sa simula, tila matatag ang kanilang pagsasama. Mula sa labas, hindi malinaw kung tunay na mahal ni Jianling si Mr. Zhang o kung ang kanyang attachment ay bunga ng pasasalamat, seguridad sa pera o depensiya. Bihira niyang ipakita ang mas malalim niyang damdamin, ngunit maliwanag ang dedikasyon ni Mr. Zhang sa kanya. Buwan-buwan nagpapadala ito ng 5,000 Hong Kong dollars, humigit kumulang 37,000 pesos sa kasalukuyan para sa pang-araw-araw na gastusin. Nakakayanan ni Jianling ang buhay ng komportable. Pinahahalagahan din ni Mr. Zhang ang kalusugan ng asawa. Hindi naglaon na tuklasan ng mga doktor ang isang benign tumor sa isang check-up. Agad inasikaso ni Mr. Zhang ang pagpapagamot sa isang pribadong hospital sa Hong Kong. Umabot sa higit 50,000 Hong Kong dollars, humigit kumulang 377,000 na pesos sa kasalukuyan.
ang kabuuang gastos na binayaran ni Mr. Zhang nang walang pag-aatupili. Dahil dito, buong puso na sinang-ayunan ng pamilyang Jiao ang kasal. Bagamat may agam-agam sa malaking agwat ng edad, nakita nila si Mr. Zhang bilang responsable, may pinansyal na katatagan at tunay na maalalahanin. Sa kanilang pananaw, siya ay mapagkakatiwalaang katuwang para sa kanilang anak. Ngunit iba ang realidad sa loob ng kasal. Ang higit 10 taong agwat ay nagdulot ng pagkakaiba sa pag-iisip, pamumuhay, enerhiya at inaasahan. Unti-unti lumitaw ang tensyon. Hindi malinaw kung napansin ni Mr. Zhang ang mga lumalalang problema o binaliwala niya lang ang mga ito. Maaaring inisip niya na sapat na ang pinansyal na suporta para mapanatili ang relasyon. Samantala, ipinakita ni Jianling ang hangarin na makaranas ng higit pa, kasabikan, passion at extreme emotions. Ang buhay may asawa kay Mr. Zhang ay matatag, ngunit kulang sa bagay na lihim niyang hinahangad. Noong 2005, halos 1 taon matapos ang kanilang kasal, bumalik si Jianling sa kanyang bayan sa Yunfu upang bisitahin ng pamilya. Doon hindi inaasahan, nakatagpo niya ang isang tao mula sa kanyang nakaraan. Si Guang Liang, ang kanyang matalik na kaibigan noong kabataan. Sa mga taong naghiwalay sila, nabuo ni Guang Liang ang kanyang buhay sa musika. Pagkatapos umalis sa Yunfu para sa pag-aaral, nag-aaral siya sa isang music academy at lumipat sa Shenzhen upang maghanap ng oportunidad. Nagtatrabaho siya bilang resident singer sa mga bar at sumali sa mga lokal na singing competition. Nanalo ng ilang maliliit na parangal at unti-unting nakilala. Hindi marangya ang kanyang buhay ngunit matatag. Sa kabila ng distansya at panahon, hindi niya nakalimutan si Jianling. Ang muling pagkikita sa Yunfu ay hindi lamang reunion. Ito rin ay isang bagay na tahimik niyang hinihintay. Bumalik agad ang damdaming dati niyang naramdaman, mas matindi pa kaysa dati. Ayon sa ikalawang kapatid na babae ni Jianling, ang muling pagkikita ng dalawa sa Yunfu ay hindi talaga ang kanilang unang pakikipag-ugnayan na mula noong kabataan. Ito lamang ang unang pagkakataong nasaksihan ng pamilya. Ibinunyag ng ikalawang kapatid na matapos makapagtapos si Jianling ng middle school noong 1998, bago siya lumipat sa Shenzhen at makilala si Mr. Zhang, muling nagtagpo sina Jianling at Guang Liang ng isang beses. Binanggit din sa tala ng korte na naging unang pag-ibig nila ang isa't isa. Ipinapakita nito na bago pa man ang kanilang muling pagkikita noong 2005, nagkita na sila at kinilala na ang kanilang damdamin ay higit pa sa pagkakaibigan. Nang magkita silang muli noong 2005, mabilis na bumalik ang damdamin dahil sa mga taong nagkalayo sila. Nagkwentuhan sila tungkol sa lahat ng naiwang karanasan, mga balita sa buhay, mga paghihirap, pangarap at pagsisisi. Ang maingat na usapan ng dating magkaibigan ay unti-unting naging personal. Sa kalaunan, lumagpas sila sa linya at nagsimula ng lihim na relasyon. Alam ni Guang Liang na may asawa na si Jianling, ngunit hindi siya nagpigil. Naniniwala siya na si Jianling ang taong minahal niya mula pagkabata at ramdam niya na mali ang kasal ni Jianling, isang bagay na nais niyang ayusin. Pagkatapos nito, nagsimula si Jianling ng dobleng buhay. Sa Hong Kong, siya ay tahimik at masunuring asawa ni Mr. Zhang. Ngunit sa Shenzhen, namuhay siya kasama si Guang Liang bilang mag-asawa at naramdaman ni Jianling ang intense emotion na kulang sa kanyang kasal. Ngunit hindi ito nagtagal. Noong 2006, inaresto si Guang Liang dahil sa iligal na pag-aari ng ipinagbabawal na gamot at hinatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Biglang natapos ang kanilang relasyon. Labis na nadurog si Jianling, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa kanyang buhay may asawa. Pagdating ng 2007, tila nagpakasunod siya at sinubukang mamuhay ng normal kasama si Mr. Zhang para bang handa na siyang tanggapin ang kanyang sitwasyon at magpatuloy. Ngunit hindi nagtagal, muling lumitaw ang problema. May 2007, dahil sa pangangailangan sa dokumento sa paglalakbay sa Hong Kong, kinailangan niyang bumalik sa mainland China upang i-renew ang kanyang permit. Hindi pa niya natutukunan ang 7 taong tuloy-tuloy na paninirahan para sa permanenteng status, kaya kailangan niyang paminsang lumabas sa Hong Kong. Ang parehong patakaran ang nagbigay daan upang makasama niya si Guang Liang noong 2005. At ngayon, muli ang pag-alis sa Hong Kong ay nagbukas ng pinto para sa panibagong karanasan.
Habang nasa taxi, nakilala niya ang tsuper na si Jiang Liwin. Namuhay ito ng simple bilang tsuper, hindi mayaman o mataas ang katayuan, ngunit may kakaibang naiwan na impresyon sa kanilang maikling pag-uusap. Maaring ang kanyang personalidad, kabaitan o simpleng koneksyon tumugon si Tianling dito. Sa punto nito, pareho na silang may karelasyon. May pamilya na si Liwin at may asawa na si Tianling. Alam nilang ang anumang lampas sa pagkakaibigan ay pagtataksil at makakasira sa kanilang mga pamilya. Sa kabila nito, pinili pa rin nilang ipagpatuloy ang ugnayan. Alam nila ang magiging bunga, ngunit ginawa pa rin nila. Mabilis na umusad ang kanilang relasyon. Mula sa simpleng pag-uusap sa taxi, naging araw-araw na komunikasyon, mga pribadong pagkikita at sa huli, naging buong lihim na relasyon. Hindi pa man umabot ng 1 taon, nalaman ni Jianling na nagdadalang tao siya at ang ama ng bata ay si Liwin, hindi si Mr. Zhang. Dahil alam niyang hindi niya ito maitatako, pinili ni Jianling na aminin ng lahat sa kanyang asawa. Inaasahan ng sinuman ang galit, sigawan, agarang diborsyo o kahit pananakit. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Mr. Zhang. Hindi siya nakalit, hindi sumigaw at hindi iniwan si Jianling. Sa halip, pinatawad niya ito. Maaaring dahil sa mas malalim na pagmamahal, emosyonal na pagkapagod sa edad o simpleng kagustuhan ng katatagan kaysa pride, pinili ni Mr. Zhang na ipagpatuloy ang kasal. Mas kahanga-hanga pa, tinanggap niya ang hindi pa pinapanganak na bata bilang sarili niyang anak. Dahil dito, patuloy na sinuportahan ng pamilya ni Jianling ang pagsasama ng mag-asawa. Ang pasensya ni Mr. Zhang ay lampas sa inaasahan ng karamihan. July 2009, ipinanganak ang bata. Dahil hindi legal na kasal sina Jianling at Liwin, nakarehistro ang bata sa apelyidong Zhang, kaya opisyal na anak ito ng kanyang asawa sa papel. Sa parehong taon, naaprobahan na ang permanenteng paninirahan ni Jianling sa Hong Kong. Ngunit agad pagkatapos makamit ang permanenteng status, iniwan niya ang bata kay Liwin upang palakihin. Nakipagdiborsyo na rin si Liwin sa kanyang asawa dahil kay Jianling. Samantala, nanatili si Jianling sa tabi ng kanyang asawang si Mr. Zhang sa Hong Kong. Ngunit hindi tuluyang pinutol ang ugnayan kay Liwin. Regular siyang bumabalik sa Shenzhen sa dahilang para bisitahin ang bata. Ngunit bahagi rin upang ipagpatuloy ang relasyon nila ni Liwin. At tuwing pumupunta siya, palaging may nangyayari sa kanila ni Liwin. Hindi pangkaraniwan ang sitwasyon. Namuhay si Jianling kasama ang legal na asawa sa Hong Kong. Sa Shenzhen, si Liwin ang nagpapalaki sa bata at naghihintay sa kakaunting oras na makasama si Jianling. Marahil alam o naghihinala si Mr. Zhang sa sitwasyon, ngunit pinili nitong manahimik. Nang huli, nang tanungin si Mr. Zhang ng mga reporters matapos ang pagkamatay ni Jianling, halos hindi siya nagsalita. Nagbigay lamang ng maiikling sagot bago tumigil. Marahil hindi rin niya alam kung paano ipaliwanag ang mga komplikadong taon ng pagpaparaya niya kay Jianling. Habang pinapangalagaan ni Jianling ang relasyon niya sa kanyang asawa at kay Liwin, naganap ang isa pang malaking pagbabago. Noong unang bahagi ng 2010, nakalaya si Guangliang matapos ang 4 na taong pagkakakulong. Sa kabila ng kanyang kriminal na record at nakaraan sa ipinagbabawal na gamot, patuloy na tiningnan ni Jianling si Guangliang ng may idealisadong pananaw. Hindi humina ang kanyang damdamin. Nang sila ay muling nagtagpo, muli nilang ipinagpatuloy ang bawal nilang relasyon. Mula noon, nasangkot si Jianling sa 3 lalaki ng sabay-sabay. Kay Mr. Zhang sa Hong Kong ang kanyang legal na asawa, kay Liwin sa Shenzhen ama ng kanyang anak, at kay Guangliang ang kanyang unang pag-ibig at bagong nakalaya mula sa kulungan. Ngunit hindi tulad ni Mr. Zhang si Guangliang. Labis siyang seloso at mapagkontrol at hindi niya kayang ibahagi si Jianling. Ipinilit niyang putulin ni Jianling ang lahat ng ugnayan kay Mr. Zhang at Liwin. Pero tumanggi si Jianling, nais niyang panatilihin ang stability mula sa kanyang asawang si Mr. Zhang at hindi niya namang kayang iwan ang anak kay Liwin. Dahil dito, nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagtatalo. Nagiging mainit ang bawat nilang pagkikita at walang malinaw na solusyon. Sa kaloob-looban, si Guangliang pa rin ang totoong pinakamamahal ni Jianling. Dahil sa kanya, gumawa si Jianling ng isang desisyon na hindi niya kailanman naisip, ang makipagdiborsyo. Noong September 2011,
Opisyal na nagdiborsyo sina Jianling at Mr. Zhang. Lumipat si Jianling pabalik sa Shenzhen ng permanente. Pagkatapos, hinarap niya si Li Win upang tapusin ang kanilang romantikong ugnayan. Sa korte, kinumpirma ni Li Win na natili na lamang silang co-parents, wala nang iba. 3 buwan pagkatapos, noong December 2011, legal na ikinasal sina Jianling at Guang Liang. Ngunit mariing tutol ang kanyang pamilya. Umiyak ang kanyang ina at nakiusap na huwag niyang pakasalan si Guang Liang. Sinasabing ang record nito ay nagpapakita ng pagiging hindi mapagkakatiwalaan at delikado. Sinubukan rin siyang pigilan ng kanyang mga kapatid, ngunit nanindigan si Jianling. Naniniwala siyang si Guang Liang ang kanyang tunay na pag-ibig, ang taong kanyang hinihintay mula pagkabata. Inisip niya na kapag ikinasal na sila at putulin ang lahat ng ugnayan sa dalawang lalaki, sa wakas ay magiging maayos ang lahat, ngunit nagkamali siya. Hindi matatag ang kasal mula sa simula. Ang selos at mapagkontrol na ugali ni Guang Liang ay hindi nagbago, kundi mas lalo pang tumindi. Ang kombinasyon ng marahas na ugali ni Guang Liang at ang komplikadong nakaraan ni Jianling ay lumikha ng delikadong sitwasyon. At ang panganib na ito ay lalong lumala sa paglilipas ng panahon. Pagsapit ng unang bahagi ng 2012, ilang buwan lamang matapos ang kanilang kasal, nagpasya si Jianling na lumipat pabalik sa Hong Kong. Pamilyar siya sa kapaligiran at umaasa na makakahanap ng mas magandang trabaho. Nanatili si Guang Liang sa Shenzhen, nagtatrabaho bilang mga awit at kumukuha rin ng ibang sideline na trabaho. Nagsimula silang mamuhay ng hiwalay, isa sa Hong Kong, isa sa Shenzhen. Nakikita lamang sila tuwing weekend o holiday. Ngunit ang distansya ay hindi nakatulong. Lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon. Lalong tumindi ang kawalan ng tiwala ni Guang Liang. Palagi niyang pinaghihinalaan si Jianling na nakikihalo-bilo sa ibang lalaki. Noong March 2012, bumalik si Jianling sa kanyang bayan sa Yunfu upang bisitahin ng kanyang anak na nakatira kay Li Win. Ngunit sa isip ni Guang Liang, may ibang ibig sabihin ng pagbisita. Naniniwala siya na sinusubukan ni Jianling na makipagmabutihan kay Li Win. Galit na galit, iniwan niya ang kanyang trabaho at dali-daling nagpunta sa Yunfu upang aktwal na mahuli ang hinalang pagtataksil sa kanya ng asawa. Nang matagpuan niya si Jianling, hindi siya nagtanong. Agad niya itong pinilit na sumama pabalik sa Shenzhen. Kinabukasan, nag-alala ang ikalawang kapatid na babae at ang bayaw para sa kaligtasan ni Jianling. Kaya nagtungo sila sa lugar ni Guang Liang. Pagdating sa bahay, paulit-ulit silang kumatok, ngunit walang sumasagot. Takot sa panganib, sinipa ng bayaw ang pinto at pumasok. Sa loob, wala si Guang Liang, ngunit nakakandado si Jianling sa loob ng kwarto. Hindi siya makalabas. Punong-puno ng mga pasa ang kanyang mga braso at kitang-kita ang mga marka sa kanyang leeg mula sa pagkakahawak. Nang makita ang kanyang kapatid, hindi napigilan ni Jianling ang kanyang sarili. Umiyak siya at isinumpa si Guang Liang dahil sa karahasan nito. Tinawag pa niya itong demonyo, hindi tao. Pinayuhan siya ng kanyang kapatid na makipag-diborsyo na agad, ngunit nag-atubili si Jianling. Di naglaon, lalo pang lumala si Guang Liang. Nagpadala siya ng banta sa ikalawang kapatid. Sinabihang tigilan nito ang pagkikialam sa buhay nilang mag-asawa o haharapin nito ang mga kahihinatnan. May 2012, bumalik ang mag-asawa sa Yunfu. Muling nagkaroon ng pagtatalo. Biglang sumiklab si Guang Liang. Hinawakan si Jianling gamit ang parehong kamay. Itinaas at sinabihan ng pagbabanta. Pumagitna ang ina ni Jianling. Sumigaw hanggang bitawan siya ni Guang Liang. Ang mga sunod-sunod na insidente na ito ang nagpatanto kay Jianling na delikado ang patuloy na pagkikisama sa asawa. Kaya June 2012, nagsimula siyang maghanda para sa diborsyo. July, sinimulan niyang ayusin ang dokumento para sa kanyang anak upang makabisita ito sa Hong Kong ng regular. Plano niya na dalhin ang anak upang manirahan kasama niya, malayo sa saklaw ni Guang Liang. Nang malaman ito ni Guang Liang, lalo siyang nakalit at naniniwala na plano siyang iwan ni Jianling. Pinaniniwalaan niyang pinipilit si Jianling ng pamilya nito at ni Li Win na diborsyohin siya. Lalong hindi naging matatag ang kanyang pag-iisip. Paulit-ulit nang tinangkang kontakin si Li Win. Nang hindi nito pinansin ang magalang niyang hiling, lumipat siya sa pagbabanta. Sinabi niya kay Li Win na huwag nitong pakialaman ng kanyang asawa, na magkasama silang lumaki.
at nakulong pa nga siya dahil kay Jianling. Saka sinabi kay Lewin na kung lalagpas siya sa linya, siguradong pagpapayaran niya. Nagpadala rin si Guangliang ng pagbabanta sa ina ng asawa. Sinabihan niya itong hindi ito ang lugar niya para makialam. Mahigit 10 taon na ang relasyon nila ni Jianling at na 2 paraan lamang ito matatapos. Maninirahan sila ni Jianling na magkasama o sabay silang mamamatay. Di naglaon, ipinilit ni Guangliang na magkita sila ni Jianling sa Hong Kong noong August 3 upang ayusin ang kasal. Ngunit desidido na si Jianling na tapusin ito. Natakot siya at hindi niya alam kung paano haharapin si Guangliang, kaya nakipag-ugnayan siya kay Lewin para humingi ng tulong. August 2, bumiyahe si Lewin patungong Hong Kong at nanatili kasama si Jianling. Kinabukasan, dinala niya si Jianling sa istasyon ng tren upang makaharap si Guangliang gaya ng napagkasunduan. Naniniwala si Lewin na pagkatapos ng diporsyo, siya, si Jianling at ang kanilang anak ay makakapagsimula ng maayos na buhay. Hindi niya alam na yun na pala ang huling pagkakataon niyang makikita ng buhay si Jianling. August 3, 2012, naganap ang trahedya. 3 araw pagkatapos, noong August 6, 2012, lumitaw si Guangliang sa Eastern District Court ng Hong Kong para sa unang pagdinig. Matapos ripasuhin ang paunang detalye ng kaso, nagpa siya ang hukom na hindi muna siya kailangang sumagot sa mga tanong. Ipinadetain siya pansamantala sa Correctional Services Department habang tinatapos ng pulisya ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kumpletong forensic report. Kinumpirma ng forensic findings ang sanhi ng kamatayan, strangulation at suffocation. May mga minor na gasgas lamang si Jianling, ngunit ang pangunahing pinsala ay nagpakita na siya ay inatake mula sa likuran at lumapan. Ang kanyang paghihirap sa paghinga ay tumagal ng 4 hanggang 5 minuto. Sa ebidensyang ito, formal na kinasuhan ng pulisya si Guangliang ng pagtapos ng tao. Itinanggi ni Guangliang ang intensyon na pumatay at iginiit na ito ay manslaughter lamang. Sinabi niyang nagawa niya ito dahil sa biglaang galit. Ngunit iginiit ng mga taga-prosekusyon na siya ay isang ganap na lalaking lubos na nauunawaan ang kahihinatnan ng pagsakal sa isang tao. Kung ang tunay na layunin niya lamang ay parusahan si Jianling, hindi niya dapat ipinagpatuloy ang pagkakasakal hanggang sa mamatay ang kanyang asawa. Matapos ang maraming interview, nanatiling itinanggi ni Guangling ang murder. Ipinasa ng prosekusyon ng kaso sa Hong Kong High Court. March 6, 2014, sa High Court trial, nagsimulang ipagtanggol ni Guangling ang sarili. Sinubukan niyang ipakita ang sarili bilang biktima. Sinabi niyang mahilig si Jianling sa sukal, ayaw magtrabaho at madalas bumalik sa mainland China para makasama ang iba. Sinabi niyang siya ay resident singer at general manager sa isang cultural media business. Kumikita ng $2,500 hanggang $3,200 kada buwan. Binibigyan niya si Jianling ng ilang $100 para sa pang-araw-araw na gastusin. Ngunit sinasabi pa rin nito na walang silbi at kulang ang kanyang kita. Sinabi rin niya na hindi tinanggap ng pamilyang Zhao ang kanilang kasal. Idinagdag ni Guangliang na pagkatapos ng kasal, madalas silang magtalo at minsan ay mag-away. Iginiit niyang kapag emotional si Jianling, nagtatapon nito ng bagay at nagiging marahas. Binanggit ni Guangliang na siya ang tumawag ng mga pulis upang iligtas si Jianling. Sabi niya nagsisisi siya agad matapos ang insidente. Ngunit ito ay puro kanyang pahayag lamang at walang mapatunayan sa lapas. Ang napatunayan, paulit-ulit niyang inaabuso si Jianling at sa huli siya ang naging sanhi ng kamatayan nito. Sa kabila nito, tinanggap ng jury ang bahagi ng kanyang depensa. Matapos ang 4 na oras ng deliberasyon, umabot sila sa isang nagkakaisang hatol. Guilty si Guangliang sa manslaughter, hindi murder. March 11, 2014, ibinigay ng hukom ang hatol. Sinabi niya na ito ay isang kaso ng nakamamatay na domestic violence. Hindi dapat ginamit ng akusado ang karahasan upang lutasin ang alitan at hindi dapat pinatay ang asawa dahil sa diporsyo. Gayunpaman, isinaalang-alang na walang napatunayang intensyon na pumatay at agad namang umamin si Guangliang pagkatapos. Hinatulan siya ng 8 taon sa bilangguan. Hindi matanggap ng pamilyang Zhao ang hatol. Para sa kanila, masyadong magaan ang sentensya sa ginawa niyang kasalanan. Samantala, nanatiling tapat si Lewin kay Jianling kahit matapos ang kanyang kamatayan. Personal niyang dinala ang abo ni Jianling
pabalik sa kanilang bayan sa Yunfu para iliping. Sa huli, malamang hindi kailanman inisip ni Qianling na ang kanyang buhay ay umiikot sa tatlong lalaki. Iniwan niya ang stability kay Mr. Zhang, tinapos ang relasyon kay Liwin at hindi pinansin ang babala ng pamilya, lahat para kay Guangliang. Naniniwala siya na ito ang kanyang tunay na pag-ibig, na karapat-dapat paglaanan ng lahat. Ngunit ang pag-ibig na yun mismo ang naging sanhi ng kanyang katapusan. At dito natapos ang kaso natin sa araw na ito. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!